Hello everyone. A day in my life as a OFW in Qatar. Salary edition, fly now. Diba? Nagpadala ako ngayon sa remittance. Alam nyo ba kung magkano ang palitan ngayon? Sobrang taas, 16. 16 ang palitan ng remittance ngayon. Ang laki ng palitan, pero ang Pilipinas crisis, bagsak ang ekonomiya. At ito pa ang masamang balita. Nag-abiso na ang mga remittances dito sa Qatar. Dito sa Qatar mataas ang palitan pero nag-abiso na sila. Magbabayad dito, magdididak sa Pinas 2 beses na. Dati bihira yung mga ganun nagkakaltas sa Pilipinas, pero ngayon abiso na lahat ng mga bangko. Mga remittances sa Pilipinas, doble na ngayon ang bayad. Kung dati ay isang bayad ka lang, nung una kasi dito nag-i-increase lang sila ng nag-i-increase lang sila ng remittance from 20, naging 20, 21, 22, 23, ganyan na ang palitan. Ngayon naging 23. Ngayon hindi na, mataas na ang palitan, may kaltas pa sa Pilipinas. Ito yung bagong abiso ng mga remittances dito ngayon. Ewan ko lang sa ibang lugar, basta ngayon doble na ang kaltas. Hindi ba ganun? Sa gulo ng Pilipinas ang naiipit kami mga OFW. Malaki nga ang palitan pero doble ang kaltas. Lalo pag bangko, sa bangko lalong mataas ang palitan. Pero yung remittances medyo mababa. Pero diferensya lang siguro ng points. Kaya lang ang problema, dalawa na. Nag-abiso na nung nag-send ako kagabi ng pera sa Pilipinas. Nag-abiso na yung remittances na dalawa na ang kaltas. Magkakaltas na daw yung yung Pilipinas ngayon. Sabi ko, bakit magkakaltas? Nagbayad na nito. Ang sabi nila, hindi nila alam. Basta nag-abiso daw ang mga remittances sa Pilipinas na magkakaltas daw sila. O di ba ganun? Sa dami ng problema, ang Pilipinas, bagsak ang ekonomiya, naiipit mga OFW. Ipit na ipit. Kung sa Pilipinas siguro, mga police, army, teacher, may mga kaltas din ng mga yan ata, ang balita Kami ding mga OFW may kaltas din. Bukod pa sa pinagbabayad kami dito, kinakaltasan din sa Pilipinas. Nasaan ang hustisya ngayon? Nananawagan ako sa sa presidente ng Pilipinas. Mr. Marcos, nang nangyayari sa ating bansa ngayon? Nalugmok na. Lugmok na lugmok ang taas ng palitan. Tapos, doble pa ang doble pa ang bayad namin, ha? Nagbabayad na kami dito. Sobrang mahal pa ng ngayon kasi nag-increase din sila ng remittance, nag-increase din sila dito. Sobra. Tapos may isang remittance dito na mababa ang mababa lang silang magbigay. Pag nasa Indian company, Indian remittance, mataas sila or depende, di ko alam, basta sabi lang. Kagabi ang palitan 16. Sa 16 na yan, doble ang namin, kaltas. Bayad dito, kaltas sa Pilipinas. Yun daw yung abiso ng mga bangko ngayon. Lahat ata dito, lahat, ewan ko lang sa ibang lugar, basta nag-abiso ng bangko. Ito yung ngayon problema. Akalain mo, pati OFW na damay na lahat. Kung crisis sa Pilipinas, crisis din ang OFW ngayon. Lahat nagtaasan. Dito kasi sa sa bansang Qatar, medyo nagtaas sila ng mga price, pero hindi alintana sa mga sa mga lokal, kasi malaki kasi yung sinasahod nila. Bukod sa malaki yung sinasahod nila, libre sila sa kuryente, tubig. Saan ka pa? Tubig pa lang, kuryente libre. Kahit magpaagas pa kadyao, lahat dyan, lahat nililinis, walang problema sa tubig. Wala pa sila ditong source sa tubig, ha. Sa dagat lang yan kinukuha.
Ang tubig dito sa dagat nire-recycle lang para hindi maalat. Pero libre sa mga lokal. Sa dami ng lokal dito. Ito pa yung kagandahan dito. Kahit magtaas pero hindi nila ramdam. Ang kuryente. Libre dito sa sa mga lokal. Sa mga Qatari, libre. Malaya silang makapag lagay ng aircon, ilang aircon sa bahay, 17. Walang aircon dito na nag-aircon sa isang bahay, 5, wala. Ganyan dito. Kaya hindi nila ramdam ang crisis kasi magka-crisis ka man, mag-i-increase din sila sa sahod. Sa Pinas, mag-i-increase ba ang sahod? Hindi, depende. Tapos ang sahod ng mga OFW hindi rin nag-i-increase. Ganun lang din. Dapat sana increase din yung sahod ng mga OFW. Sa hirap ba naman dito? Lugmok ang ekonomiya ng Pilipinas. Lalo pa ngayon ang gulo, nagkakagulo. Lahat nakapokus na doon kay Duterte. Wala na ataw nakapokus sa mga ekonomiya. Lahat sila nakapokus kay Duterte. Nasaan na? Focus kayo diyan. Asa na yung natin? Kami, mga remittance, 2 Ay, nainis ako kagabi, nag-abiso talaga yung bangko dito, mga remittances. Nag-abiso na sila na 2 kaltas. Okay lang naman nag-abiso kaysa malaman mo pa sa Pilipinas bakit nagkakaltas, di magira na naman dito mga naunsa. Ano na bang nangyayari sa atin sa Pilipinas? Mr. President, ano nang nangyayari? Di na ma-imagine kung ano nang gulo ngayon sa Pilipinas. Sobrang gulo. Nagtaasan ng lahat ng mga presyo. Wala mang increase sa sahod. Ay, Diyos ko. Mataas talaga ang palitan ngayon. As in, mataas. Pati dollar, sobrang taas. Pag naghulog ka ng dollar or real ba, doble din ang kaltas. Nagtanong pa ako bakit kinakaltasan nila, hindi din nila alam, basta yun ang abiso. Magkakaltas ang Pilipinas. Magkakaltas ang Pilipinas ng remittances. Nagbayad ka pa dito, bayad din sa Pilipinas, din ang mga bangko daw doon, magkakaltas. Pati mga remittance sa Pilipinas, magkakaltas sila. Wala na tayong mapupuntahan ngayon, wala tayong mapala sa Pilipinas. Baka ang nito, mangyayari, extend na lang ng extend ng mga OFW, ayaw nang umuwi. Kasi pag umuwi na, paano na, bagsak, lalo ako, may medical course na anak. Nakatutok lahat kay Duterte ngayon tinutukan nila. Ngayon ang ekonomiya bagsak na. Yaha kayo yati kay ni Pilipinas. Wala namang mangyayari.